Isang maulang pagbati po mga boss idol at sa ating mga OFW dyan, saan man kayong panig ng mundo ngayon, mag-iingat po kayo palagi. At ito, good news ng ANC 24/7 kay Miss Karen Davila, Alice Guo nahuli na sa Indonesia. So arrested na siya, no? Dapat within the day or pinakamatagal na hanggang bukas madala o ma-escorta na ng ating mga magagaling na NBI agent at director ng NBI. Sana wag na po kayong matakasan pa at wala nang dahilan pa para hindi na maibalik dito o madala. Kung maari nga lang mamaya or bukas. So ngayong September 4, pero ito'y nahuli daw kagabi, September 3, bago mag alas 12 ng gabi sa Indonesia. So halina panoorin po natin to mga boss idol, mga OFW, bagong balita po ito para at least dagdag kaalaman po sa atin, no? At maganda sa ating batas din ngayon at talagang kumikilos po ang ating mga batas na dapat talaga lahat na nagkakasala ay managot. No? Itong sila Kibuloy, sana humarap din, hindi pa naman sila totally guilty, pero sa ginagawa kasi nila, parang guilty sila, kagaya nito ni Alice Guo na biglang tumaka, samantalang meron siyang hearing, di ba? So, doon pa lang guilty na siya. At dito kay Kibuloy, na dapat hinaharap niya, pero nagtatago siya. Yun nga lang kalungkot sa ating bansa, nandito na sa Pilipinas lang yan si Kibuloy, hindi pa maaresto. Samantalang itong Indonesia, nasabihan lang natin na merong parang puganting tumakas or hindi naman pugante kasi hindi pa nakukulong, nakapunta ng illegal entry sa kanilang bansa na galing sa atin, no? At ang bilis nilang nadakip, within 2 days lang ata o 5 days. Samantalang tayo ilang linggo na nating hinahanap yan, pati si Kibuloy. So sana po maging mas mabilis pa ang ating mga ahensya, no? At kapulisan, at kung ano mang agent yan, mga NBI, CIA. Ayun na po, at panoorin natin kung paano nadakip, saan nadakip, at saan siya ngayon. Kay Alice Guo. We begin with this piece of breaking news. After weeks of search, dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo arrested in Indonesia. Guo was apprehended by authorities in Tangerang City in Indonesia. This has been confirmed by NBI Director Jaime Santiago. Alice Guo fled the Philippines illegally back in July. She reportedly flew to Malaysia, then went to Singapore and Indonesia. Her cohorts, Sheila Guo and Cassandra Leong, were apprehended last month, also in Indonesia. They were deported to the Philippines in August and currently in the custody of lawmakers. Our correspondent Karen de Guzman joins us on the line. Karen. Karen, dismissed Banban Mayor Alice Guo of Bamban-Tarlac has been apprehended by authorities on Wednesday in Tangerang City, Indonesia, according to NBI Director Jaime Santiago. This information has been corroborated by their counterparts in immigration, who have confirmed that she is currently in the custody of the Indonesian police. Another reliable source from the Bureau of Immigration said that Guo moved or transferred from one hotel to another to avoid the authorities. It was also said that she also stayed at each hotel or place she went for only about 2 to 2 days. Right now, we are still waiting for information on when Guo will be able to return to the country. Karen? All right. Karen, I'm curious, did the NBI give you information on how exactly they found Alice Guo? So she was staying in a hotel, but was there an informant? Paano nila nahanap? Right now, Karen, we're still waiting for the other details from the NBI, but according to them, the Indonesian police were able to capture Alice Guo in that said area. All right. Thank you very much, Karen de Guzman. We have with us NBI Director Jaime Santiago on the arrest of Alice Guo by Indonesian authorities. Director Santiago, good morning, sir. Magandang umaga, Ma'am Davila. Karen, po.
Magandang umaga po sa inyo. Sir, paano po natuklasan, natunton ng mga Indonesian authorities si Alice Go? Saan po siya nahuli? Wala pong detalye kung paano nahuli. Ang report po sa amin na dumating ay nahuli siya kaninang madaling araw. At nasa Itong pinanonood natin kaninang umaga to. So tayo ay nag-upload ito ngayon pahapon na o paggabi na, no? Padilim na. So baka sa ngayon sa sinasabi diyan hindi pa nila alam at dahil nag-uusap-usap pa, pero I'm sure ngayon baka pauwi na yan or bukas. So sana nga ma-escortan nila yan at wala nang ibang dahilan pa para sabihing nakatakas, no? Or hindi nila maiuwi. Sana maiuwi na at maidiretso yan dito sa Senado kasi para tuloy-tuloy na agad maimbestigahan at mapanagot na ang dapat mapanagot, no? Unang-una, yung sa PSA, kung paano naging Pilipina yan, nagkaroon ng birth certificate na authenticated. So dapat managot ang dapat managot doon. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kailangan talaga panagutin yun para hindi na pamarisan. Dapat may makukulong. Dapat talaga. At saka kung sino yung nasa likod niyan, kung paano nakatakas siya na hindi dumaan dito sa ating international airport, no? So dapat yun, mga tao na yan, mapanagot para wag na rin pamarisan. Dapat maging mahigpit ang batas natin, no? Mapamalaking tao man yan o mapamaliit, maging patas ang batas natin. custody po ngayon ng Indonesian Police po. Oo. So, kumbaga, hindi ito sa isang hotel, hindi nyo alam yon, palipat-lipat, meron bang informant, wala pang ganung impormasyon, Director? Wala pang detalye kung paano nahuli po. Opo. Oo. Okay, ano po ang plano, sir? Kailan po darating si Alice Go? Yan po ang aming utos sa amin ni DOJ Secretary Remulla na makipag-coordinate agad kami at kung paano maibabalik agad dito sa Pilipinas. Oo. Kapag ganun po ba, posible itong ngayong araw o bukas? Yung kay na Cassandra Ong at Sheila Go, gaano katagal po yun, Director? Sa madaling panahon po, ma'am, gagawin namin yan. Kailangan talaga maibalik na siya dito. Oo. Okay, balikan po natin ang pag-alis ni Alice Go. Alam na po ba natin talaga kung ano ang proseso at ruta na ginamit po niya? Ang initial, ang hindi pa confirm namin, marami kasing report, pero surely backdoor po. Backdoor siya lumabas. Di umano'y sumakay ng boat papunta sa Sabah, Malaysia. Oo. Pagkatapos ng Sabah, Malaysia po, talaga bang lumipad siya gamit yung Batik Airlines or hindi totoo yun? Yun po ang nasa dokumento, ma'am. Apo. Oo. Kasi mula po Malaysia, kumpirmado na po ba na nagpunta muna siya ng Singapore bago nakarating ng Indonesia? Or diretso na lang po ba ito Malaysia-Indonesia? Kasi magkalapit na yun eh. Ganun nga po, Singapore. So, tapos na yan, dapat di na pinag-uusapan yan, no? Pero tama lang din na alamin, no? Pero ang importanteng alamin dyan, kung sino yung mga nasa likod na taon na yan, kung bakit nakalabas ng bansa yan, dahil sigurado may sumuporta dyan na mga taga-gobyerno din, no? Kaya dapat yung mga yun, 100% dikdikin, sabay-sabay silang ikulong nila Alice Go dito sa Pilipinas nang walang mga special treatment at pati yung sa PSA. At para hindi pa marisan, dapat panagutin. So, dapat ganun. So, bantayan po natin yan, mga boss idol at mga OFW natin dyan. Alam namin, busy kayo sa kung saan ka man panig ng bansa na nagtatrabaho. Alam ko, busy po kayo. Kaya sana po makapag-subscribe po kayo para
whenever na gagawa tayo ng mga ganitong news na reaction video, manonotify po kayo dyan sa inyong mga gadget at makakapanood po agad kayo, no? At yun lang po, maraming salamat sa pag-subscribe. Patuloy po natin. Tapos sa Indonesia. Nagpunta pa siya ng Singapore. Opo, ma'am. Oo. So, kumpirmado nagpunta ng Singapore tapos nagpunta ng Indonesia. Parang ganun po ang lumalabas sa aming report. Opo. Oo. Alright. Ang pasaporte po ba ni Alice Go, Director Santiago, ang Philippine passport niya, kanselado na po ba ngayon? Kansilado na po. Kaya ibabalik na siya dito dahil illegal alien siya doon. Oo. Pero wala po siyang dalang Chinese passport? Hindi pa po namin siya naharap, ma'am. Oo. Hindi pa Okay. po wala pa sa custody natin. Hindi pa natin nakita yung mga gamit niya. Okay. Ngayon, ilinawin po natin sa ating mga manonood, no? Kasi si Alice Go, sasabihin ng abogado nun, wala namang whole departure order, naka-lookout bulletin lang. Kung tutuusin, hindi naman illegal ang paglabas niya ng Pilipinas. Yan ang sasabihin ng mga abogado, Director. Ay, pag-usapan na lang namin yan sa hukuman, ma'am. Hindi ako makapagbigay ng detalye tungkol dyan. Parang daming hindi pa makapagbigay. Dapat isa kayo agad sa nakakaalam dyan dahil tayo yung nagtimbre. Philippines ang nagtimbre na merong kaso yung babae na yan na si Alice Guo. At illegal ang pag-alis niya, paglabas niya sa bansang Pilipinas na meron siya kinakaharap na kaso dito sa Senado. So dapat alam na nila yan kasi kagabi pa yan na madaling araw pa. Actually, di madaling araw, bago pa lang mag-alas 12 ng gabi sa Malaysia, sa Indonesia, nahuli, no? So, dapat aggressive tong mga NBI natin o kung sino mga ahensya yung nandyan, no? Dapat, baka kasi ang mangyari niyan kaya na sinasabi nga ni Karen Davila, ito lang sasabihin ng abogado, wala pang warrant of arrest, ganyan, legal naman ang baka malusutan pa sila yan, no? Huwag naman sana magkaroon pa ng konting focus-focus dyan, ha? Asahan na po namin yan, mga sa ating NBI, asahan na po natin, madadala nyo po yan this day, pinakamatagal na bukas. Pakita nyo naman po yung pagiging matindi na bilang NBI na po kayo, hindi lang kayo mga pulis dyan, no? Opo. Okay. May nais ba kayong idagdag, Director Santiago, ngayon? Wala pa ho sa ngayon. Ma-inform ko po kayo pag meron tayong... Yun, masakit. Dapat nung humarap siya sa interview na ganyan, bilang director pa naman, NBI, sana may mga alam na siya. Dapat naging aggressive sila dahil September 3 ng alas 12 ng gabi, bago pag alas 12 ng gabi, nadakip yan. Siguro naman mga 2 to 3 hours, madaling araw, anong oras na ngayon, no? Dapat meron na silang alam dyan dahil tayo ang nagtimbre dyan na may kaso yan. Philippines. Development, ma'am. Oo. Well, Director Santiago, thank you so much for taking our call this morning. At higit sa lahat po ng impormasyon na nabigay ng NBI doon po sa Senate investigation. Hindi po natin nakakalimutan na maraming impormasyon po ang fingerprint ni Alice Go at nung Chinese name po niya ay iisang fingerprint. Kayo po, ang NBI po ang nakadiskubre nun. Thank you so much, sir. Ma'am Karen, salamat po. Salamat po. All right. Thank you very much. Thank you very much din, Miss Karen Davila. At ayun nga po, hinlaro pa ni Miss Karen Davila na yung fingerprint at yung name na Alice Guo at Waping na iisa lang ang pagkatao nun. Baka kasi biglang malusutan pa sila kaya kinaklaro lang ni Miss
Karen Davila kasi alanganin yung NBI director natin sa mga sinasabi niya no? At alam naman natin na sana huwag na magkaroon ng hocus-pocus pa dyan, no? At kailangan may uwi nila itong araw na to hanggang gabi, September 4 ngayon. Sana pinakamatagal na hanggang bukas. Dapat maging aggressive sila dyan dahil captured na yan eh. Hindi pwedeng magdadahilan sila na pinakawalan nila kasi ganito, ganyan. Wala nang ganun ha. Asahan na po namin yan, asahan na po ng mga taong bayan yan, asahan na po ng mga boss idol natin yan at ating mga OFW na maiuwi nyo po yan, itong ating mga NBI na NBI. No? So maraming salamat po muli sa inyo sa panonood at sa pag-subscribe, like and share. God bless you po. Ito po si Pio Paeng ang nagsasabi, life is short, be happy, and world peace. Daling nyo na rito yan si Alice Guo para mapanagot ng dapat panagutin at peace lang po sa lahat.